Isang tahimik na hapon sa Busan. Isang babae kumatok sa bahay ng isang guro. Walang nakakaalam. Sa loob ng ilang minuto, magaganap ang isa sa pinakabrutal na krimen sa South Korea. Welcome sa aking channel, kung saan ang bawat kwento ay hango sa totoong pangyayari. Mga krimen at misteryong naganap, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong videos. Tandaan, ang mga kwentong maririnig ninyo ay pawang hango sa totoong pangyayari. Si Jung Yoo-jung ay ipinanganak noong 1999 at lumaki sa Busan. Sa batang edad ay iniwan siya ng kanyang nanay noong siya ay 1 taong gulang pa lamang at ng kanyang ama noong siya ay 6 na taong gulang naman. Kaya't lumaki siya sa pangalaga ng kanyang lolo. Matapos niyang makagraduate ng high school, si Jung ay naging tahimik at nag-iisa. Bihirang makipag-socialize sa ibang tao. Natapos niya ang kanyang secondary education noong 2018. Ngunit, hindi siya nagkaroon ng trabaho at ilang beses ding nabigo sa kanyang mga attempts para makapasok sa university. Kaya ang napili na lang niyang gawin ay maghahanda siya para sa pagsusuri para sa civil service exam. Dahil marami siyang oras, si Jung ay nagkaroon ng malaking obsesyon sa mga TV shows at mga books na may crime-related theme na nag-e-encourage sa kanya na magkaroon ng morbid curiosity o interes sa pagpaslang. Ayon sa mga ulat, ilang buwan din siyang nag-focus sa panonood ng mga programang may temang krimen at pagbabasa ng mga librong may kaugnayan sa pagpaslang na nagbigay sa kanya ng malaking excitement para gawin ito. Bilang paghahanda sa kanyang krimen, si Jung ay naghanap ng mga biktima sa pamamagitan ng isang online tutoring app. Nagpapanggap bilang isang mother ng 9th grade student na gustong mag-aral ng English language. Kumontak siya sa higit na 50 tutors. Mas pinipili ang mga babae na willing magturo sa bahay. Kaya noong May 26, 2023, nakipag-meet up siya sa isang 26 years old na tutor sa Busan. Nagpanggap siya na estudyante sa pamamagitan ng pagsusuot niya ng school uniform at nang makarating na sila sa bahay ng tutor, bigla niyang sinaksak ang biktima ng mahigit 100 beses gamit ang isang matalim na kutsilyo. Patuloy niyang sinaksak ang biktima kahit wala na itong buhay. Ang ilan sa mga saksak ay tumama sa dibdib, leeg, at iba pang vital organs. Nagresulta ng mabilis na pagpanaw ng tutor. Matapos ang brutal na pagpatay, sinimulan na ni Jung ang pagputol-putol sa katawan ng biktima upang mas madaling maitapon ang mga labi. Ang ilan sa mga piraso ng katawan ay binalot niya sa mga plastic bags. Ang iba naman ay inilagay niya sa isang maleta upang dalhin sa ibang lugar. Upang maiwasan ng hinala, nagpalit siya ng damit at ginamit ang cellphone ng tutor upang magpadala ng mga mensahe na nagpapanggap bilang biktima. Sinubukan niyang palabasin na umalis ang tutor
sa sariling bahay nito upang hindi agad mapansin ang pagkawala. Matapos maputol ang katawan ng biktima, sumakay siya ng taxi patungo sa isang liblib na lugar sa tabi ng ilog Nakdong sa north part ng Busan. Dala niya ang maleta na may lamang mga bahagi ng katawan ng biktima upang doon ito itapon. Napansin ng isang taxi driver ang kanyang kakaibang kilos. Pati na rin ang maleta na mukhang mabigat at duguan. Nang bumaba si Jung sa kanyang destinasyon, agad na iniulat ng driver ang kanyang kahina-hinalang kilos sa pulisya. Nang hanapin siya ng mga pulis, hindi nagtagal ay natuntun nila siya at agad siyang inimbestigahan. Sa una, nagsinungaling si Jung at sinabing nakita lang niya ang bangkay ng tutor. Ngunit kalaunan ay hindi niya naitago ang kanyang kasinungalingan. Sa huli, inamin niya ang kanyang krimen at sinabi niyang ginawa niya ito dahil gusto niyang maranasan kung paano pumaslang ng tao. Noong November 2023, siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong ng Busan District Court. Pagamat hiniling ng mga prosecutor ang parusang death penalty, ang korte ay nagdesisyon ng habang buhay na pagkakakulong at inatasan siyang magsuot ng location tracking device sa loob ng 30 taon. Totoo man o hindi ang epekto ng labis na panonood ng mga brutal na palabas, malaking reason man ang pag-iwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang endpoint pa rin is nasa ating mga kamay, ang choice kung gagawa tayo ng mabuti o masama. Dahil isang guro na gusto lamang magtrabaho ang nawalan ng buhay sa isang maling obsesyon. Let me know guys sa comments, what are you thinking about this story? Good night.